Si Paracetamia Cami Santos, isang masipag at palatawang single mom. Siya ay isang pharmacist na napasubo sa love triangle ng magkaaway na half-brothers na sina Dr. Neo at si Alaksan. Nagsimula ang lahat sa tahimik na umagang yon nang siya'y makarinig ng nakakapanindig balahibo na boses sa silid ng masungit na boss. Ang sarap. Ang sarap, Neo. Diyan nga, Neo. Diinan mo pa ng konti. Masarap kahit na masakit. Saad pa ng pamilyar na boses kaya dahan-dahan na inilapit ni Kami ang tainga sa pinto. Napasinghap siya at napaisip. Ay, grabe. Alas 7 pa lang ng umaga may ganap na agad. Very dugyot ha. Matinik din palang matandang to. Marunong magpaputo kahit na kay aga-aga pa. Hawak pa ang tray ng gamot na dapat ay ihahatid niya lang sa loob. Neo, masyadong madiin. Ungol muli ng babae. Sana all madiin. Anya at napatras siya pero nakilala ang tinig. Si Teacher Pet? Ang advisor ng kambal? Diyos ko, ma'am. Hindi ko to in-expect sa inyo ha. Ang layo pa ng bagong taon para magputukan kay ni Doc. Bago pa siya makaalis, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Neo. Gusot ang lab coat. Yan bang gamot na pinapakuha ko? Tanong ni Neo at kinuha ang tray kay Kami. Nagpeki ng ubos si Kami. Kunwari kalmado ngunit hinuhusgahan na si Neo. Mukhang may in-injectionan kayo, Doc ha? Kaya aga-aga naman ang pagkamot mo. Sumimangot si Neo. In-injectionan? Pagkamot? Kasi may umuungol. Ay, ingay pala ako narinig. Mabilis niyang bawi sabay ngiti kay Teacher Pet na namula sa sinabi niya. Tama ang hinala niya. May something talaga sa guro ng mga anak at sa diablong si Neo. Anong pinagsasasabi mo? Yung bibig mo talaga Kami, nakakahiya ka. Saway ni Neo. Wala po. Patay mali siya sa ni Kami at tatawa. Paiinumin ko ng pain reliever si Pet dahil na-spray ng paa niya. Wala kaming ginagawang kahalayan o anumang maliban sa pagmamasahe ng paa niya. Nakataas ang kilay na sa ni Neo dahil alam naman niyang napakadumi ng isip ni Kami. Mukhang mali ang akala ni Kami. Sorry, ba't kasi naman umuungol, ma'am? Hindi na tuloy ni Kami sasabihin ng panlakihan siya ng mga mata ni Neo. Asikasuhin niyo na lang ang mga pasyente ko kapag pumunta rito. May mga naireseta na akong gamot para sa kanila. Ani Neo, ang supladong 35 anyos na may-ari ng Villaria Pharma na madalang lang magpakita dahil ilag sa tao at kilalang certified torpe. Nagtamang paningin nila ni Kami ulit. Sana naman, hindi ka pumalpak ngayon. Bawasan mo rin ang pagiging tsismosa, Kami. Walang namamagitan sa amin ni Pet. Masungit sa nito kaya humaba ang nguso ni Kami. Mortal enemy talaga niya ang guwapong amo. Sa isang taon niya rito ay palagi silang nagsasabong ni Neo dahil kung may gamot laban sa kapalpakan, paniguradong lifetime supply ng kailangan ni Kami Santos, aka Paracetamia Santos. Isang 28 na pharmacist na sinalo yata ang lahat ng kamalasan sa mundo. Kinabukasan, bakit sleeping pills ang binigay mo? Tanong ni Hanabi sa kanya. Yun yung pasyente ni Doc na na-overpatig, di ba? Bibili ng energy booster. Pinalitan ko ng sleeping pills para naman magpahinga at hindi masermonan ni Dr. Neo. For sure, susuwain lang nun ang bili ni boss na magpahinga. Sagot ni Kami kaya napahawak na lamang sa noo niya si Hanabi. Diyos ko naman, Kami. Pustahan lagot ka naman kay Doc. Ewan ko ba naman kung bakit kinaibigan ko may saltik na kagaya mo? Saad ng kaibigan. Hindi kalaunan ay dumagundong nga ang boses ni Neo matapos ang halos 3 araw ang nakakalipas. Kami Santos! Sigaw ni Neo. Bakit mo binigyan ng sleeping pills ang pasyente ko? At sabi niya, pampagising daw ang kailangan niya. Nasa harapan lamang ng isa sa pinakamalaking private hospital ang kanilang butika. Kasi po, Doc. Paliwanag ni Kami habang nakataas ang kilay. Kung lagi siyang tulog, hindi na siya mapapagod. Prevention is better than cure. Pinabilin mo sa kanya ang huwag mapagod dahil kagagaling lang sa fatigue. Kaya yun, binigyan ko ng sleeping pills para makapagpahinga. And you're welcome. Tumahimik ang butika. Pati aircon parang napahinto sa sinabi niya. Ayaw niya yun. Sleeping beauty siya. Sad pa ni Kami. Kami. Madiin na sabi ni Neo at napahawak sa noo. Bad trip dahil broken-hearted.
Ang botika, hindi laboratory na pwede kang mag-experiment ng gamot na ibibigay mo sa pasyente. Isang taon ka pa lang dito, panikapal pa ka ng hatid mo. Pero Dok, anong palpak dun? Panikamalian ko nakikita nyo. Crush mo yata ako eh. Umamin ka, effective ka nga. Effective tanggalin sa trabaho at filingera kang gamot. Putol nito at ayun na nga. Isang pindot lang sa HR group chat, tanggal si Kami. Sa totoo lang ay bad trip si Neo. Sinabayan pa siya ng kapalpakan ni Kami. Binastad kasi siya ni Pet. Samantalang umuwi si Kami na minalas dahil sa ginawa niya. Mama, ayos ko lang po. Tanong ni Dodong, panganay sa kambal. For sure, napagalitan ka na naman po ni Boss Pogi. Saad ni Bebang. Ang tanging natitirang lakas ni Kami. Ang mga anak na iniwan ng kapatid niyang si Kremil at komplikasyon sa panganganak ang nangyari. Ngayon, siyang tumatayong ama't ina sa kambal. Literal na virgin Kami ang atake niya. Ay, natanggal ako sa trabaho mga anak. Ako pa napasama. Sumbong ni Kami. Hindi ako papayag. Mag-a-apply ako sa katabing butika. Akala na matandang nun. Kayang walang asawa napakasungit. Baka destiny mo na yan, Mama. Dapat kasi mag-asawa ka na. Asar ni Bebang kaya nagpanggap na nasusuka si Kami. Ayoko no. Hindi ako papatol sa matandang yun. At saka bakit ba pag-aasawa yung lumalabas sa bibig mo, Bebang? Ang bata-bata mo pa ha? Sigaw ni Kami samantalang napailing na lamang ang kambala. At saka yung teacher pet nyo nililigawan nun. Hindi naman ang boss nyo palaging kasama ni teacher pet. Ibang pogi din. Sagot pa ni Bebang. Gusto na makahanap ng magmamahal sa kanilang ina dahil tila kinalimutan nitong magmahal ng iba para sa kanila. Mama, mag-boyfriend ka na. Sabi ni Tita Hanabi, puno na raw ng sapot ang bahay bata mo. Bulok na raw. Saad pa ni Bebang kaya napakamot sa ulo si Kami. Sige, bukas, try ko. Biro ni Kami at niyakap na lamang si Bebang. Kinabukasan, pagdating ni Kami sa Pharmacare Plus, ang katabing botika ng Villaria Pharma, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin ng aircon. Nakangiti siya nang pumasok. Good morning po. Hiring po ba kayo for pharmacist? From Villaria Pharma? Tanong ng receptionist. Napakunot noon si Kami. Opo. Siguro nakikita niyo ako. Pero ex-employee na po ako doon. As in ex na. As in break na po talaga kami. Perfect. Sabi kasi ni Sir, gusto niya nang may experience sa kabilang branch. Sandali lang ha, papatawag ko siya. Saad nito? Hindi nagtagal. Bumukas ang pintuan ng opisina at lumabas ang isang lalaking parang galing sa commercial na mga brief. Matangkad, matikas, nakaputing polo na fit, may ngiting nakakapanlaglag ng panty. Hi, I'm Nurse Alaksan Villaria, owner ng Pharmacare Plus. Sabay abot ng kamay nito. Kami Santos, single and ready to mingle. Putal niyang sagot habang nanginginig ang kamay. OMG, katulad kong gamutin ang pangalan. Saad ni Kami sa kanyang isipan. Welcome to Pharmacare Plus. Malambing na sabi ni Alaksan kahit natawa sa sinabi niya. Actually, ikaw na lang ang kulang sa team ko since halos kabubukas lang namin last week. Ngumiti si Alex. You're hired. Ha? As in, hired? Wala nang exam, interview? Gulat na tanong ni Kami. Gumisi si Alaksan. Yes, tiwala naman ako sa experience mo. Experience daw? Puro kapalpakan yun. Saad niya sa isip niya. Sir Alaksan, kaano-ano niyo po si Dr. Neuzep? Hindi naman po ba siya magagalit na ako ang kinuha niyo? Magka-apelyido po kasi kayo? Tanong ni Kami. Si Neuzep? He's my half-brother. Nakangiting sagot ni Alaksan. Hindi nga. Napakasungit nun eh. Hindi naman kayo mukhang magkapatid. Mukha kang anghel. Si Dr. Neo, gwapo nga pero mukha namang pandigma ang mukha. Inis na usal ni Kami. Natawa na malakas si Alaksan. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, may inabot si Alaksan na white coat. Start ka today. I have a feeling you'll fit right in. Magbihis ka na bago tayo magpirma ng kontrata. At doon na nagsimula ang bagong chapter ng buhay ni Kami Santos. Ang babaeng tinanggal sa trabaho kahapon, pero ngayon, tinanggap agad ng guwapo, mas mabait at mas yummy na Villaria.
After kay Neusep, nandito naman ako kay Alaksan. Bumubungis-ngis sa saan ni Kami at naalala si Neo. Hindi pa umiinit ang puwet ni Kami sa bagong trabaho ay dumagundong na ang boses si Doc Neo na halatang napansin siya na lumabas siya upang ipagmayabang ang bago niyang uniform. Kami Santos! Lahat ang nasa butika ay napalingon. Magkatabi lamang kasi talaga ang butika ng dalawang bilyariya. Dr. Neusep! Pasigaw na bati ni Kami, sabay kaway dito. Oh, bakit po kayo nandito? Miss niyo ako agad? Bakit ka nandito? Tinanggal na kita kahapon Saan nito? Pero bago siya makasagot, isang boses ang sumabad sa kanila. Correction, Neo. Sabi ni Alaksan. I hired her. Parte na siya ng team ko. Parang slow motion na lahat ang biglang hinawakan ni Alaksan ang kanang braso ni Kami. Sabay kapit naman si Neo sa kaliwa. Wait! Sigaw ni Kami habang nakaangat ang dalawang braso. Sabay lingon sa magkabilang guwapong lalaki. Hindi ka magtatrabaho dito, Kami. Madiin na sabi ni Neo. Well, sad to say na pharmacist ko na siya. Balik ni Alaksan. Kalmado pero may ngiti na parang nangaasar pa. Neo, hindi mo siya pag-aari at kailangan niyang pumirma sa kontrata. Tumigil ang hangin sa paligid. Si Kami naman parang gusto nang magpalamon sa lupa. Mga sir. Nangingiting saad ni Kami habang nakataas pa rin ang dalawang braso. Kung mag-aaway po kayo, baka pwedeng bitawan niyo ng braso ko. Sayang naman ang bagong uniform ko, malulukot. Pero walang narinig si Nanay Zep at Alaksan. Hindi siya pwede rito. Hindi naman siya magaling sa trabaho. Madiin na sabi ni Neo. She's careless, reckless, and gorgeous. Putol ni Alaksan na may nakakalokong ngiti. Napasinghap si Kami. Sabay tili ng mga katrabaho na nanonood na pala sa kanila. Alaksan, hindi ako nakikipagbiruan. Asik ni Neo. She's a walking malpractice. Mapang-asar at panikapalpakan lang ang hatid niya. Parang sasabog ng ulo ni Kami sa pambabash ni Neo sa kanya. Correction again. Balik ni Alaksan habang mas hinigpitan ng kapit sa kanya. She's a walking miracle. Kasi kahit tinanggal mo siya, heto pa rin siya. Employed, glowing, and tiyak na marami siyang matututunan sa butika ko. Hindi naman to nakikinig. Balik ni Neo sabay titig kay Kami. At ikaw, Miss Santos, anong ginagawa mo rito? Di nagtatrabaho. Balik ni Kami sabay ngiti. Bakit, Dok? Na-miss niyo ba ako? Nagsisi na kayong tinanggal ako? Hello, hindi naman titigil ang mundo ko dahil ang tinanggal mo ko sa trabaho. Nakita ni Alaksan ang pamumulan tenga ni Neo kaya agad siyang umisi. Sorry, hindi na babalik sa pharmacy mo si Kami. Oo nga, tagsisimula pa lamang ako pero for sure, mas tatagal siya sa akin. Sino nagsabi sa'yo? Tanong ni Neo. Dok, teka nga. Sabat ni Kami, nakataas ang kilay. FYI lang ha, hindi niyo ako pag-aari. Pharmacist ako at may mga anak na binubuhay kaya hindi niyo ako pwedeng hindi pagtrabahuhin. Sa tingin mo ba hindi ka nagagawa ng kapalpakan dito? Balik na tanong ni Neo. Aray! Sigaw ni Kami sabay hawak sa kanyang dibdib. Masakit yun ha? Kung hindi lang kita boss dati, pe-prescribe ko na sa iyong humility. Si Alaksan naman, halos matawa. Neo, bakit parang nagsiselos ka? Selos? Halos sabay nilang sigaw ni Neo. Di ako nagsiselos. Dagdag ni Neo, halatang defensive. Ngunit ayaw niya lang mawalan ulit o maagawan katulad ng ginawa ni Alaksan sa kanya nang agawin nito si Pet. Bitawan mo na si Kami, Neo. Banta ni Alaksan. Alaksan! Singhal ni Neo. Hindi mo siya laruan. At hindi mo rin siya laruan, Neo. Tinanggal mo siya sa trabaho. Nag-apply siya rito at ngayon ay employee ko na. Kaya ano pang ginagawa mo sa tapat ng butika ko? Balik ni Alaksan. Nararamdaman ni Kami na may hindi magandang history si Neo Zep at Alaksan. Miss Santos. Simula ni Neo na may malamig na tono. Makikipag-usap ako sa HR. Pwede kitang kunin ulit sa Villaria Pharma. Mas maayos sa benefits, mas mataas ang sahod. 25K a month. Ngumiti si Kami, halatang napaisip. 25K ha? Tempting, pero 30K. Biglang sabat ni Alaksan sabay tawa. At may free lunch sa kahit no restaurant na gusto mo, basta kasama ako. Halos lumuwa ang mata ni Neo. What? Alaksan, hindi to isang marketplace. Ikaw naman na naunang nag-offer ng increase ng sahod. Inis na asik ni Alaksan.
Actually, parang bidding nga to. Sagot ni Kami sabay tawa. Sige, continue. Taasan niyo pa para mas matuwa ako. Hindi na nawala ang excitement kay Kami lalo pat may involved na pera at nakakapagtaka ng kuripot niya pang boss ang nag-o-offer ng mataas na sahod. 35K. Balik ni Neo, seryosong seryoso. Come on, hard na si Kami, hindi siya magpapasilaw sa mataas na sahod. Ganting sabi ni Alaksan. Fine, 40K. Asik ni Neo. Kuya, stop! Sigaw ni Alaksan lalo pat lalo siya kapag may pera ng involve. Si Kami naman parang auctioneer na naglalaro ng kapalaran. Huwag mo kong tawaging Kuya, Alaksan. Biglang sabi ni Neo, sabay diretso ng tingin kay Kami. Sa akin ka magtatrabaho, Kami. Natahimik ang lahat. Si Kami ay nalulula na. Pati si Alaksan ay natawa. Grabe, Kuya. For someone na hindi mo gusto, over ka naman mag-invest. Biglang natawa si Kami. Wait lang mga bossing ah. Baka maubos ang funds nyo dahil sa isang pharmacist. Ngumiti si Alaksan. Okay, fine. Binitawan siya ni Alaksan. Halos mapatili si Kami nang hatakin siya ni Neo kung saan. Hala Dok, ano to, kidnapping? Hindi to kidnapping, wag kang OA. Seryosong sagot ni Neo habang tuloy-tuloy ang lakad papunta sa kanyang opisina. At kailangan talagang hilahin mo ko? Reklamo ni Kami habang pilit kumakawala. May CCTV to, Doc. Mapapalabas to sa Rafi Tulpo kung magre-reklamo ako at kung may gagawin ka masama sa akin. Buti nga hindi kita sinumbong sa dole nang biglaan mo akong tinanggal sa trabaho eh. Tinanggal kita dahil pumalpa ka. Inis sa sigaw ni Neo. Pagdating nila sa opisina, hindi pa nakakaupo si Kami, may lumipad na lab coat papunta sa mukha niya. Ayan, balik trabaho ka na. Hindi kita gagalawin. Asa ka namang hindi kita type. Huwag kang babalik sa Pharmacare Plus lalo na't si Alakson yung boss. Kunot noong utos ito. Ah, ganon. Reklamo ni Kami habang nakapamewang. Doc, FYI lang ha. Hindi mo ako pagmamayari. At ang sakit mo naman magsalita. Akala mo ba type kita? Kunti lang makakalbo ka na. Bawiin mo yan sinabi mo. Ano makakalbo? Sigaw ni Neo na na-offend sa sinabi ni Kami. Aba, bakit? Totoo naman Yung mga tumatandang doktor, napapanot sila. Malapit ka nang mapanot, kakaisip kung paano kikita ng mas malaking pera. Saad ni Kami kaya napasabunot sa buhok niya si Neo. Hindi yan mangyayari sa akin. Pas mukha ka na malapit ang mapanot. Ang lapad ng noo mo. Asik ni Neo. Aray, grabe ka naman sa noo ko. Ikaw ang mapapanot kasi malapit ka na mag-40. Asar ni Kami bago muling magsalita. Isa pa, pharmacist po ako. Hindi laruan na anytime pwede mong itapon o kunin ulit kapag gugustuhin mo. Napakapit si Neo sa kanyang sentido. Bakit sa lahat ng tao, kay Alaksan ka pa mag-a-apply? Nangaasar ka? Gusto mo talaga sirain ang araw ko, no? Excuse me? Taas kilay na sabi ni Kami. Una sa lahat, ako ang siniraan mo ng career. Ako yung na-terminate ang kontrata dahil biglaan mong tinanggal, hindi ikaw. Tinanggal kita dahil sumabay ka pa talaga sa galit ko ng araw na yon. Binasted ako ni Pet at talagang ipinagpalit kay Alaksan. Tapos ipagpapalit mo rin ako sa buwisit na yon. Sigaw ni Neo. Alam niyang napakababaw ng kanyang dahilan. Ay, kasalanan ko pang binasted ka? Kung may history man kayo ni Mr. Brief Model di sana kayo na lang nag-usap. Huwag mo ko idamay. Asik ni Kami. Tila nabigla si Neo sa kanyang sinabi. Natahimik. Brief Model? Oo, si Sir Alaksan. Ang pogi kaya tsaka macho. Sigaw ni Kami. Mas gwapo sa'yo. Mas malaki ang katawan at tiyak na mas hindi mo talaga mapigil ang mga asar, no? Putol ni Neo. Nakaramdam ng tampo si Neo dahil katulad ng sinasabi ng karamihan, ay pinapalabas din ni Kami na mas better si Alaksan sa kanya. Excuse me ulit, Doc. Ikaw tong kinuha ko sa bisig ni Sir Alaksan. Kung hindi mo yung ginawa, baka bukas makalaway, kinasal na kami. Delusional na saad ni Kami. May salti ka ba sa utak, Kami? Ang Villaria hindi papatuloy sa baliwa. Pambabara ni Neo. Sakit mo naman magsalita. At saka bakit ba big deal kung sa kanya ako magtatrabaho? Pharmacist lang ako, maliban na lang kung crush mo ko. Makapal ang mukha na tanong ni Kami. Anong crush? Baliwa. Okay, fine. Sigaw ni Neo. Alam mo ba kung sino si Alaksan sa buhay ko? Naku, please na. Huwag mo sabing half-brother mo siya kasi nasabi na niyan sa akin ka. Yes, he's my half-brother. And yes, may history kami.
At hindi siya pwedeng makuha lahat ang gusto niya. Nakuha na niya sa akin si Dad. Nakuha na niya lahat ng mana ng Villaria at ngayon nakuha niya na rin sa akin si Pet. Sa tingin mo, papayag pa kung may makuha pa siya sa akin? Nakakunot ang noong putol pa ni Neo sa sasabihin niya. Alam kong bakit hindi ka magustuhan ni Teacher Pet. Napakasungit mo kasi. Kaya pala bad trip ka, nabasted ka naman pala. Yung aura ni Sir Alaksan, softy. Ikaw para kang buragon. Nung pinanganak ka ba, pinatikman ka agad ng maasim? Mukha ka nangangasim eh. Pambabara ni Kami. Napahawak naman sa baba niya si Kami. Alam mo, Dok, gwapo ka naman eh. Mayaman, matalino, pero sa love life, parang expired na gamot ka rin. Wala nang bisa. Napatingin si Neo, nalilisik ang mga mata. Excuse me, iniinsulto mo ba ako? Wala kang alam sa panliligaw, no? Naaagawan ka eh, aminin mo. Pangaasar na sagot ni Kami at naupo sa ergonomic chair ni Neo. Anong kinalaman mo sa? Hindi pa tapos si Neo nang biglang sumingit si Kami ulit. Okay, lesson for today. Paano manligaw ng hindi nagmumukhang kontrabida sa teleserye? Asar ni Kami pero sa totoo lang ay tinatakasan niyang lumabas dahil gumawa sila ng eksena kanina. Ikaw ba naman pag-agawa ng dalawang gamot? Miss Santos. Babala ni Neo pero hindi siya pinakinggan ni Kami. Number 1. Taas kamay ni Kami, parang nasa stage. Smile. Tumingin siya kay Neo. O ngayon, ngiti ka nga? Sumimangot si Neo. Hindi ako bata na mauuto mo. Yan na nga yung problema mo. Sagot ni Kami sabay turo sa mukha niya. Totoong hindi ka na bata, Dr. Neo. 35 ka na, wala kang charm. Parang every time nakakausapin ka ng babae, automatic yung mukha mo. Napakasungit. Napapikit si Neo, huminga ng malalim. Kami, kung ayaw mong tanggalin kita ulit sa trabaho, manahimik. Number 2. Putol ulit ni Kami. Compliment. Babae yan, Dok. Kahit simpleng maganda ka ngayon o kaya bagay sa'yo yung buhok mo. Enough na yun para mapakilig kami. Pero hindi eh. Batiin nga kami ng good morning, hindi mo magawa. Rude ka. Kung sa'yo kaya sabihin kong, Dok, mukha kang kulang ka sa pagmamahal. Baka kailangan mong uminom ng love vitamins. Napaka-bitter niyo pagdating kay Sir Alaksan eh. Hindi na nakapagsalita si Neo, pero halatang pilit niyang pagpigil ng ngiti. Bitter kay Alaksan? Malamang, makuha ba naman yan lahat sa akin? Malamig niyan turan. Number 3. Tuloy-tuloy si Kami. Effort. Huwag puro commands. Hindi pwedeng take this medicine, drink water, go home. Gamitin mo naman yung puso mo minsan. Hindi lang utak mo. Kaya ka naaagawan eh. Wala lang ibang ginawa kundi magsungit. Napailing si Neo bago nagsalita at nagtanong. At sa tingin mo, ikaw ang expert dyan dahil may asawa at anak ka na? Correction! Single mom. Sagot ni Kami, proud na proud. Single mom ako, Dok. Alam ko mahirap magmahal pero kapag marunong ka, kahit isang good morning lang, may epekto na sa babaeng nililigawan mo. Unlike sa'yo ngayon, kapag na-good morning ka, parang may kasamang reseta ng sermon. Di mo talaga ako tatantanan, ano? Kaya ka rin siguro naging single kasi may ugali ka rin hindi maganda kaya iniwan ka ng asawa mo. Asik ni Neo. I am a virgin single mother. Saad ni Kami at tinuro ang sarili. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Neo. Virgin mother, birheng ina. Saad ni Kami at natawa sa kalokohan. Ano ka, si Mama Mary? Gulantang na tanong ni Neo sa baliw na si Kami. Hindi, bonak naman to. May mga anak ako pero wala akong asawa. I mean, anak sila ng yuma akong kapatid. Sagot ni Kami. Hindi kalauna na isa kauna-unahang pagkakataon ay dumagundong ang malakas sa tawa ni Neo. Baliw ka, Kami. Ngayon ako nakakita ng wala naman palang karanasan sa pag-ibig ang magbibigay ng advice sa kagaya kong wala ring karanasan. Tumatawang saad ni Neo. OMG! Birhen ka rin? Gulantang na tanong ni Kami. Namula si Neo at umiwas ang tingin sa kanya. May trauma ako sa pagmamahal. OMG, Doc! Kailangan mo nga ng love potion! Biro ni Kami kaya inirapan siya ni Neo. Sa totoo lang ay napakasakitan ng karaan niya at ng kanyang ina dahil kay Alaksan. Huling lesson. Singit ni Kami. Sabay turo sa dibdib ni Neo na napansin niyang nanahimik ang amo.
Number 4, be real. Kung gusto mo si Teacher Pet, sabihin mo. Ipakita mo kung sino ba talagang torpeng si Neo. Hindi yung puro pakul. Halata sa itsura mo na snob ka talaga sa mga babae. Isang torpeng tinatakbuhan ng pagmamahal. Yung mga babae, gusto ng konting atensyon. Natahimik si Neo. Hindi mo naman ako kilala. Malamig nitong sagot. Gumisi si Kami. Oh, please, Doc. Halata talagang bukyari ng buhay pag-ibig mo at pati na rin ng sex life. Hindi napigilan ni Neo matawa ng kaunti. Hindi mo talaga mapigilang, mang psycho ano. Pharma psychologist ako in my past life. Biro ni Kami sabay tawa. Pero seryoso, Dok, kung gusto mong mapasagot si Ma'am Pet, sundin mo lang yung 4 na steps ko. At kung hindi gumana, sabay lagay niya ng kamay sa dibdib. Baka kailangan mo nang uminom ng love potion. Napailing si Neo pero halata sa sulok ng labi niya ang munting ngiti. Ikaw na lang yata ang sakit na walang lunas. Ngumisi si Kami. Oh, di mabuti. Kasi ikaw naman ang doktor na. Dapat maranasan paano talaga ma-in-love. Okay, Doc, para maging successful sa mission mo, kailangan mo muna sumunod sa akin. Ako ang love coach mo, okay? Tumaas ang kilay ni Neo habang inaayos ni Kami ang kanyang uniform. Hindi ko kailangang magpa-coach sa taong na-terminate ko. Malamig niyang sagot. Hoy, akala ko ba binalik mo na ako sa trabaho? 40K na kayo ng sahod ko ha. Hindi ba gusto mong maagaw si Mampet kay Sir Alaksan? Balik ni Kami. Tiwala lang, Dok. Kaya mo yan. Napahinga ng malalim si Neo. Ay, kung mabibigo ako, kasalanan mo to. Deal! Sagot ni Kami sabay abot ng kamay. At kung magtagumpay ka, may bonus ako. Kinabukasan, dumating si Kami sa butika ng maaga. Ayain mo kaya siya sa isang exclusive date. Tapos, ipakita mo naman ang killer smile mo. Panguutos sa kanya ni Kami. Hindi ako tumambay dito para lang umiti. Masungit at tura ni Neo. Dok, yung ngiti mo parang side effect ng LBM. Kulang sa saya. Reklamo ni Kami sabay turo sa pisngi ni Neo. Ismile ka nga ng totoo. Napairap si Neo pero sumunod. Yan! Ganyan ang ngiti na lalaking may dental benefits. Napatitig si Neo sa kanya. Halatang hindi sanay sa ganito. Hindi ko alam kung inuuto mo ko o binabastos eh. Both! Biro ni Kami. Mas napalapit si Kami at Neo na pati ang kambal ay tinatanungan na ni Kami tungkol sa kaganapan ng buhay ni Teacher Pet. Sa butika kinabukasan, nag-practice date sila ni Neo. Okay, Doc. Utos ni Kami. Kunwari si Teacher Pet ako, dapat confident ka. Tignan mo sa mata, ngumiti at magbigay ng simpleng compliment. Tumikim si Neo. Okay. Tumingin siya kay Kami. Ang ganda ng buhok mo. Napatas ang kilay ni Kami. Ano to? Recitation? Dapat may feelings. Ano yun? Buhok ko lang maganda at hindi ako? Pangit mong kabanding ah. Buhok mo una ko napansin eh. Asik ni Neo. Pero sa totoo lang ay hindi niya alam ang dahilan kung bakit tila nahihiya siyang sabihin ng totoo na maganda naman talaga si Kami. Baliw nga lang. Ang ganda ng buhok mo. Ulit ni Neo, ngayon ay mas banayad. Okay na. Pero sa totoo lang, Doc, kung ako si Teacher Pet, baka mapulo ko sa'yo kasi gwapo ka naman. Masungit nga lang. Wala sa sariling sabi ni Kami. Biglang napatingin si Neo. Ano sinabi mo? Wala. Mabilis na bawi ni Kami na mula ang pisngi. Sabi ko, fall asleep kasi boring ang pag-deliver mo ng words. Hindi yun ang narinig ko. Sabi ni Neo, may bahid ang ngiti. Yun ang sinabi ko. Nahihiyang sabi ni Kami at tinalikuran si Neo. Lumipas pang 1 linggo ay mas lumala ang pagiging tsismosa ni Kami. Dok Neo, nabalitaan ko may tampuhan daw si Sir Alaksan at Ma'am Pet. Saad ni Kami kay Neo. Talaga? Masayang tanong ni Neo. Sayang-saya ka namang magkaaway sila. Nakataas ang kilay na saad ni Kami. Malamang, ibig lang sabihin ay mapapansin na ako ni Pet. Tura ni Neo. Napailing na lamang si Kami. Hindi napapansin ni Kami na unti-unti palang nahuhulog ang damdamin niya para kay Neo. Kinabukasan ay dumalaw ang kambal sa butika. Good morning po, Doc Pogi! Sabay nilang bati habang nag-aabot ng cupcake. Para po yan sa inyo.
Thank you sa pagtulong kay Mama. Tinanggap mo po siya ulit sa work. Sabi ni Bebang. Hindi ko siya tinutulungan. Tinanggap niya ulit ang trabaho kasi malaki ang sahod. Mukhang pera kasi siya. Sagot ni Neo kaya siniko siya ni Kami. Sabi po ni Mama, siya raw ang love coach niyo. Sabay ngiti ni Dodong. Halos mabilaukan si Neo. Ano, sinabi ni Kami sa inyo? Namumulan tanong ni Neo. Na tinuturuan daw po kayong magmahal. Sagot ni Bebang, proud na proud pa. Good job po. Di din pala na matandang maturuan about love. Sa gilid, si Kami naman ay halos matunaw. Mga anak, labas. Hiyang-hiya sa pinagsasasabi ng kambal. Ngunit bago sila lumabas, sumigaw pa si Dodong. Dok, pag naligawan mo si Mama, promise namin di ka namin pahihirapan. Dodong! Saway ni Kami. Tahimik si Neo pero hindi na maitagong ngiting pinipigil niya. Siguro dahil sa edad niyang to ay ninanais na rin niyang maging ama, subalit hindi nga lang talaga alam kung paano umibig. Simula noon ay palagi na rin ang pagdalaw ng kambal sa butika. Lumipas pa mga araw at tinutuon naman ni Neo Zep na muli siyang sumubok na manligaw kay Pet sa tulong na rin ni Kami. Huwag kang masyadong makulit sa school ha. Lalo na ikaw, Dodong, huwag kang makikipag-away sa mga batang ayaw mag-share ng crayon sa'yo. Di ba hindi na baby 7 years old? Tanong ni Kami matapos ang tanghalian. Promise, Mama! Sabay ngiti ni Bebang. Hatid ko na kayo. Mahina sabi ni Neo sabay bitbit sa mga bag ng kambal. Ay, wow! Upgraded service? May personal driver na kayo ha? Biro ni Kami. Pero napansin niyang medyo tahimik ang tono ni Neo. Gusto mo lang pormahan si Teacher Pet eh. Manahimik ka nga, Kami. Masyado ka ng feeling close. Sita ni Neo, ngumitilan sandali sa kambal. Pagdating sa tapat ng school, sakto naman nandoon si Teacher Pet at may kausap, si Alaksan. Nagulat si Neo, parang may biglang sumakal sa kanyang dibdib. Sabi sa iyo, Dok eh, hindi na pwede si Teacher Pet. Kay Mama ka na lang. Single yun at ready to mingle. Alam mo po ba, sabi ni Mama hindi raw pinipilit ang pagmamahal. Pangungulit ni Bebang kaya sinaway ang kambal. Uy, Bebang, manahimik ka nga. Huwag mo ngang ipilit si Mama kay Doc Neo. Wika ni Dodong. Bakit? Maling maag-agaw ng iba? Bawal din sirain ang pagmamahalan ng ibang tao? Di ba po? Sabi pa sa palabas sa pinapanood ni Mama sa tulpo, panay-agawan ng asawa. Mali kaya yun. At saka si Mama walang asawa. Si Teacher Pet may nobyo na. Bakit? Maganda rin naman si Mama ha? Pagpupumilit pa ni Bebang na tila nais maging tulay sa dalawa. Kahit na nasasaktan si Neo para sa nagugustuhang babae, ay ngumiti siya at ginulo ang buhok ni Bebang. Tama ang batang ito. Iyon ang nangyari sa pamilya ng Villaria. Tinaboy at inaagawan ng kanyang ina at pinalitang kirida nito. Kaya gano'n na lamang ang bigat sa dibdib ni Neo sa tuwing naaagawan siya. Ikaw talaga, hindi mo ba alam na hindi kami pwede ni Kami? Alam mo naman ang mama niyo, walang ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Baka mapanot ako kapag siyang magugustuhan ko. Pagsasabong lang kaming dalawa. Natatawan saan ni Neo. Pero nagagandahan po ba kayo sa mama ko? Mapanuring tanong ni Bebang. Oo, maganda si Kami. Saan ni Neo? Naman pala eh. Si Mama na lang kasi. Baliw lang yun pero masarap magmahal ang mama ko. Mayabang na sa ni Bebang kaya nagtawanan silang tatlo. Pero hindi maitago ang lungkot sa mata ni Neo. Napansin ng kambal yun. Sige na, pumasok na kayo. Saan ni Neo kaya nagpaalam na ang mga bata. Hindi na binanak ni Neo na lumapit pa kay Pet at bumalik agad sa butika. At pagbaba ni Neo sa butika, diretso ito sa loob at hindi na nagsalita pa. Napansin agad ni Kami na wala sa mood si Neo Zep. Marami na namang kasing kasungitan. Para si Tamiya, yung estudyante mo malungkot. Uwi ka ni Hanabi. Ewan ko, siguro hindi pinansin ni Ma'am Pet. Saan ni Kami at pasilip-silip sa nakasarang pinto ng opisina ni Neo. Ano sa tingin mo? Dapat talaga mag-focus na siya sa pag-aasawa, no? Lumampas na nga sa kalendaryo ang edad niya. Ilan taon na ba siya? 35? Sa isang taon kong pagtatrabaho sa kanya. Tsaka lang nagpapakita yan kapag pinapagalitan ako tapos bokya sa pag-ibig. Kasi suplado at wala man lang kakulay-kulay ang buhay pag-ibig. Natawa si Hanabi. Bakit? Ikaw rin naman ah. Alipin ng salapi tsaka huwag kang basher. Ikaw nga ayaw mag-asawa eh.
Naiingit ka lang kasi may love life si Doc. No boyfriend si Bert ka kasi. Kaya hindi mo naiintindihan ang amo natin. Ano, bubulukin mo yung bulaklak mo? Tanong nito. Well, may kambal akong binubuhay. At sa tingin ko, sapat na sila sa buhay ko. Samantalang yung amo natin, nagpapalaki lang yata ng bayag. Napakasungit pa kaya walang syota eh. Matagal nang naliligo kay Teacher Pet. Hindi man lang siya sinasagot. At saka ang sakit mo naman magsalita. Hoy, kahit na walang nagdidilig sa bulaklak ko, ay ayos lang. Sagot niya. Comfort mo. Pamimilit ni Hanabi. Mali mo naman, babaling sa iyong pagmamahal. Ay, tanga. Ano ako malandi? Tanong ni Kami at bumungis-ngis. Ngunit hindi niya alam kung bakit nakaramdam ng awa sa among Diablo. Kinagabihan ay nasa harap ng pharmacy si Neo. Nakatingin sa signage ng butika. Lumapit si Kami, dalang 2 bote ng beer. Doc, tawag niya. Prescription mo to, para sa broken heart. Tumingin si Neo nagulat. Hindi ako umiinom, Kami. Ngayon, iinom ka. Tapos ang duty mo, hindi ba? Tanong ni Kami. Kawawa ka naman. Halatang nasaktan ka na naman ni Mampet. Tahimik silang naupo sa gilid ng butika. 1 bote, 2 lagok. Hanggang sa nagsalita si Neo. Nakita ko sila magkasama. Mahina niyang sabi. Si Alaksan at Pet. Baka nagkaabutan lang. Alam mo na, for sure. Dumadamobs din si Sir Alaksan. Sabayan mo kasi. Sabi ni Kami, pilit na tinatawanan ng awkwardness. Nakita ko kung paano siya napatawa ni Alaksan. Yung tawa niya, matagal ko nang hindi naririnig yun kapag akong kasama niya. Wika ni Neo. Natahimik si Kami. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Ang makitang isang lalaking pinapalakas mo ang loob araw-araw, ngayon ay pinapalamig ng lungkot, o yung alam mong gusto mo na siyang yakapin pero bawal. Alam mo ba, Kami, namatay ang nanay ko na hindi man lang nakakahingi ng kapatawaran kay Dad sa kabit niya. Bulong ni Neo. Tumingala siya sa langit, kaya siguro may matigas na puso siya para sa ama't kay Alaksan dahil hindi nito ang alam ang pakiramdam ng hindi pinili. Yung tipong masaya si Alaksan na bumubuo ng pamilya kasama si Dad at ang ina niya, samantalang unti-unting nawawasakan sa akin. Bulong pa ni Neo. Broken family din kami. Bago namatay si Mama, kami rin yung mga batang tinatanaw sa malayo si Papa na masayang bumubuo ng pamilya sa iba. Bulong ni Kami at bumalatay ang mapait na ngiti sa labi niya. Alam mo, Doc Neo, hindi dapat ang kamalian ng ibang dahilan ng pagiging pusong bato mo ngayon. Tumingala rin sa langit si Kami. May tanong ako, Neo. Mahal mo ba talaga si Teacher Pet? O gusto mo lang na hindi ka maagawan ni Sir Alaksan ulit, kaya ipinaglalaban mo siya ngayon? Natigilan si Neo dahil sa kanyang tanong. Huwag mo nang sagutin ang tanong ko. Alam mo, hindi na bagong broken family sa panahon ngayon. Ang hindi ko lang matanggap, mga anak ang apektado doon. Bulong ni Kami at madiin na napapikit. Alam mo, pakiramdam ko, takot din ako magmahal na mga kauri ni Adan dahil ayokong katulad lang sila ni Papa na lolokohin lang ako. Ayoko ng ganun dahil tiyak ng kambal ko magdurusa. Kaya nga hindi na ako mag-asawa eh. Napangiti si Neo. Marunong ka rin pala magseryoso, Kami. Dok, uwi ka ni Kami. Bakit? Tanong ni Neo. Huwag ka mag-alala. Saan ni Kami? Bakit? Tanong ulit ni Neo. Ngumiti si Kami medyo tipsy na. Kasi kung iniwan ka ni Teacher Pet, may magtuturo naman sa'yo ng bagong love formula. Biro ni Kami. Napalingon si Neo. At sino yun? Tumingin si Kami at bumungis-ngis. Ako, pero baka may side effects. Overthinking. At baka ma-fall ka. Hindi na nagsalita si Neo. Parehas sa silang lasing. Ngumiti na lamang si Neo. Hindi na pilit, hindi na awkward. Hindi na nila alam kung nakailang alak na ba sila pero pinagtitingin na sila ng mga dumaraan pero na magtagpo ang mga mata nila sa gilid ng butika. Parang may invisible force na humila sa kanila papalapit. Neo, bulong ni Kami. Kami, ani Neo. At bago pa man sila makapag-isip, naglapat ng kanilang mga labi. Marahan sa una, parang nag-aalangan, pero may halong sigla ng matagal nang pinipigilang damdamin. Halos mabali ang monoblock na kinauupuan ni Neo nang parang palakang tumalon sa kandungan niya si Kami.
Okay, kayong dalawa, mag-check-in nga kayo sa motel. Sigaw ni Hanabi nang mapansin ng dalawang nagtutukaan na parang manok. Saan ni kami na lasing na. Girl, grabe naman, linta ka ba? Saan ni Hanabi. Next thing they knew, hindi na sila nasa butika, kundi sa harap ng isang motel sign na kumikislap. Diligan, affordable rates, quality service. Itinulak sila papasok doon ni Hanabi. Yan, dyan kayo magtukaan. Baka ma-feature kayo sa Facebook kung malapit kayo sa butika at i-video pa kayo ng kung sino. Malalim ang gabi subalit sa ibabaw ng malambot na kama ay may dalawang taong walang karanasan ang siyang darang na darang sa isa't isa. Dalawang gamot na sa ibabaw ng kama ipinapamalas ang bisa. Kinabukasan, ang lamig. Dahan-dahang dumilat si Kami. Mabigat ang ulo, masakit ang katawan, at parang may nakayakap sa kanya. Mainit, matigas at humihinga. Naging makulit ang mga kamay niya at humanap ng makakapa. Napakunutan noon niya. Wait, mainit? Humihinga? Diyos ko, Dodong! Sinabi ko na sa iyo huwag mong inilalagay sa kamang espada mo! Sigaw ni Kami nang may nakapang matigas na nakatayong sandata. Nanlaki ng mata niya nang may dumaing. Natigilan siya. Wait, ibang espada to. Unti-unti niyang iniikot ang ulo at napasigaw. Ah! Si Dr. Neo dumadaing sa tabi niya, nakakumot hanggang bewang at may isang braso pa na nakayakap sa kanya. Sabay sigaw ulit. Dr. Neo! Nagulat si Neo. Napabangon bigla lalo nang muling mapisil ni Kami ang pagkalalaki nito dahil sa gulat. Aray! Anito. Anong ginagawa natin dito? Kinakabahan tanong ni Kami. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Depensa ni Neo habang nagkakamot ng ulo. Anong ako? Ikaw nag-inject sa akin ng kung ano ng injection mo? Sigaw ni Kami. Pareho silang natigilan. May nangyari sa atin? Kami, Napahawak sa panga niya si Neo nang malakas siyang in-uppercut ni Kami. Hindi pwede to! Sigaw ni Kami. Kinakabahan siya. Buisit ka! Si Mampet ang i-injectionan mo at hindi ako! Hindi na ako virgin, Kami! Malay ko ba? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nalasing. Sigaw ni Neo dahil sa inis. Hindi na ako virgin, Kami! Buisit ka! Sigaw ni Kami. Biglang nagkatinginan silang dalawa. Parehong namula, parehong natahimik. Lutang sila ng araw na yon. Lumabas sila ng motel ng pareho nakayuko. Pagdaan nila sa front desk, binati pa sila ng receptionist. Salamat po, ma'am at sir. Sana po masatisfy ulit kayo next visit. Ay, hindi na po kami babalik. Sabay nilang sigaw. Later that day, bumalik sila sa butika. Tahimik si Neo, halatang may bumabagabag sa kanyang isipan. Para silang robot ni Kami. Kuya! Sigaw ni Alaksan. What? Malamig na tanong ni Neuzep. Nasa likod lamang si Kami. Birthday na ni Dad sa susunod na araw. Utang na loob. Isang tabi mo ng tampo mo. Saad nito at tumingin kay Kami at kinawayan ito. Kumilos si Neo at humarap sa harapan ni Kami upang itago ito kay Alaksan. Hindi niya ba alam kung bakit gano'n na naging reaksyon niya? Madaling sabihin yan dahil hindi naman ikaw ang iniwan na Alaksan. Malamig na saadin ni Yusep. Galit ka pa rin ba? Napakatagal na nun. Huwag mo sabihin na nagagalit ka dahil akong pinili ni Pet. Tanong pa ng kapatid kaya nakita ni Kami na naikuyom nitong kamao nito. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita masuntok. Malamig na saadin niyo pero napabuntong hininga si Alaksan. This is the reason kung bakit tinalikuran ka ni Dad. Ikaw ang unang tumalikod sa kanya. Malamig na saad ni Alaksan kaya sa isang iglap lang ay kinuwelyuhan siya ni Neuzep. Huwag mo kong kausapin na para bang ikaw ang legitimate son dito. Bago yun nangyari, inagaw ng mama ang daddy ko. Kahit pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo, kirida ang nanay mo. Malamig na saad ni Neo at tinulak si Alaksan na malakas na natawa. Ano yan, bitter ka? Hindi mo matanggap na pinili ni Dad si Ma'am dahil mas mahal niya ito at katulad ng nanay mo, italunan ka rin kasi ang babaeng nagugustuhan mo ay pinili ang anak ng babaeng pinili ng ama mo. Asar ni Alaksan kaya naman natigilan si Kami. Sir Alaksan, below the belt na po sinasabi ninyo. Saad ni Kami kaya natigilan sila. Wala kang alam, Kami. Itong amo mo napakatigas.
Wika ni Alaksan at dinuro pa si Neo. Narinig ng lahat ang pag-igting ng hangin sa pagitan ni Neo at Alaksan. Nanginginig ang kamao ni Neo at sa bawat salita ni Alaksan ay tila unti-unting binubuksan ng mga sugat na matagal na niyang tinakpan. Hindi mo alam, Alaksan. Madiin na saan ni Neo. Halos pabulong ngunit nanginginig sa galit. Wala kang ideya kung anong pinagdaanan namin ni Mama. Habang nag-e-enjoy kayo sa bagong bahay niyo, maraming pagkain, masaya, pero kami, halos wala kaming makain. Nanlaki ang mga mata ni Alaksan, hindi agad makasagot. Pero si Neo ay tuloy-tuloy na, para bang sinindihan ang apoy sa kanyang dibdib. Alam mo ba kung ilang beses ko nakita si Mama na umiiyak sa harap ng kalan? Nilulutong huling bigas namin habang hawak yung lumang larawan ni Dad. 10 taong gulang lang ako noon. Alam mo ba kung ilang beses akong tinawag ng mga kapitbahay ng anak na pinagpalit? Ikaw, lumaki kang may ama, may pera, may mana. Ako, lumaki akong may alaala na isa lalaking pinili ang iba. Nagsikap kaya lahat ang meron sa akin ngayon ay dahil pinaghirapan ko to. Mabigat ang bawat salita ni Neo. Parang martilyong humahampas sa hangin. Tahimik si Kami. Nakatayo lang sa gilid. Nanginginid ang luha habang pinagmamasdan si Neo na unti-unting nabubuksan ng pusong pinilit niyang patigasin. Ngayon, gusto niyo makipagayos. Ngayon, nang patay na si Mama, saka lang kayo marunong magsabing patawarin namin kayo. Mabilis ang paghinga ni Neo. Namumula ang mga mata. Nasaan kayo nang kailangan namin ng tulong? Na nagkasakit si Mama at ako mismo nagbantay sa kanya sa ospital dahil wala kaming pambayad. Nasaan ang pamilya mo na, Alaksan? Nasaan ang mga sinasabi mo? Namilog ang mga mata ni Alaksan at doon niya napagtanto. Hindi niya alam ang kalahati ng istorya. Hindi niya alam ang gutom, ang gabi ng iyak, ang pagkahiya sa mundo ni Neo. Kuya, Mahina niyang sabi. hindi ko alam. Yan ang problema. Putol ni Neo. Hindi mo alam. Ang ginawa mo lang ay guluhin ako at lapitan lahat ng taong malapit sa akin. Para ano? Ipamukha sa akin na mas kapili-pili ka. Tahimik si Kami, ngunit napatingin siya sa gilid. Doon sa hindi kalayuan, may isang lalaking nakatayo. Maputi na ang buhok, mahina na ang tindig. Ang ama ni Neo, nakikinig sa bawat salita. Nakayuko, hawak-hawak ang dibdib na tila tinutusok ng bawat salitang binitiwan ng anak. Lumapit ito, nanginginig ang kamay at sa tinig na may halong pagsisisi. Neo. Napalingin si Neo, galit at luha ang magkasabay na bumuhos. Ano pang gusto mo sabihin? Na pinagsisisihan mo? Na mahal mo kami ni Mama? Huwag mo sabihing mahal mo ako ngayon dahil hindi mo alam kung gaano kasakit ang lumaking walang tatay. Lumapit ang ama, nanginginig ang luha. Alam kong huli na anak. Alam kong wala nang halagang paliwanag ko. Pero araw-araw kong pinagsisisihan yung ginawa ko sa mama mo. Pinilit kong kalimutan. Pero tuwing nakikita kita, tuwing nakikita ko ang mukha mo, para nakikita ko siya ulit. Patawarin mo na ako, anak. Umiling si Neo, tumalikod, at pilit na pinipigilan ng luha. Hindi ganun kadaling patawarin ka. Ang sugat, kahit ilang taon na, sumasakit pa rin kapag binubuksan. Tahimik na lumapit si Kami, marahang hinawakan ng braso ni Neo. Neo, minsan, yung bigat na matagal mong daladala, mas mapapagaan lang kapag pinakawalan mo. Mahina niyang wika. Hindi mo kailangang kalimutan ng ginawa nila. Pero baka oras na rin para patawarin ang mga dapat patawarin. Natahimik silang lahat. Si Alaksan ay nakayuko. Si Neo ay lumuluha. At ang kanilang ama ay nakaluhod na ngayon sa lupa. Umiiyak na parang batang humihingi ng tawad sa sariling anak. Neo, anak. Kahit sandali lang, pakinggan mo ko. Hindi ko hiningi na tanggapin mo ko bilang ama muli. Pero hayaan mo kong bumawi. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para sa atin. Tila naubos ang galit ni Neo sa yakap ng katahimikan. Tumingin siya kay Kami saka sa ama niya. Hindi ko pa kaya magpatawad ngayon. Malamig na sabi ni Neo. Tahimik na umiyak ang matanda. Habang si Alaksan ay lumapit at marahang pinatong ang kamay sa balikat ng kuya niya, pero winaksiyo ni Neo. Si Kami nakatingin lang at sa puso niya, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa likod ng lahat ng galit, nakita niyang batang si Neo na matagal nang gustong maramdaman
kung paano magmahal at mahalin ng buo. Halika na kami. Malamig na wika ni Neo. Una itong umalis at pumasok sa butika, samantalang natigilan si Kami nang hawakan ni Alaksan ng kamay niya. Kami, Mahinang sabi niya. may gusto kong sabihin. Napatingin si Kami kay Alaksan, seryoso na rin. Please help me. Saad ni Alaksan. Natigilan si Kami. Para sa Tamya! Sigaw ni Neo kaya dali-daling sumunod si Kami. Nang sila na lamang ni Neo ay pareho silang natahimik. Naiinis ako kay Alaksan. Hindi lang dahil kay Pet. Hindi rin dahil kapatid ko siya, kundi dahil he's part of the reason I grew up angry. Malamig na saad ni Neo. Dahan-dahan niyang ikinawento ang lahat kung paano iniwan ng ama ang ina niya para sa ina ni Alaksan, kung paano siya naitaboy sa sariling pamilya, at kung paanong namatay ang kanyang ina nang hindi niya man lang napatawad ang ama. Tahimik si Kami. Neo, sabi niya may lambing sa boses. Wala kang kasalanan. Pero kung patuloy mong itataboy lahat ang nagmamahal sa'yo, wala ka ring patutunguhan. Neo looked at her, half smiling. Hindi ko naman maramdaman ang pagmamahal nila at paano kung ikaw yung tinataboy ko, ha? Kakainis. Ngayon pa sila nagpakita kung kailan iniisip ko kung anong mangyayari pagkatapos may mangyari sa atin. Namula si Kami. Parang gusto niyang matawa pero ramdam niya rin ang bigat ng sandali. Simple lang, Dok. Babalik ako araw-araw hanggang sa hindi mo na ako kayang paalisin pa. Binutas mo na nga ang bataan. Bulong ni Kami kaya napailing si Neo. Bastos ka. Saad ni Neo. Tapos sabay silang natawa ulit. So, anong plano mo? Tanong ni Kami. Let's wait. Kung mabuntis ka, let's get married. Saad ni Neo kaya halos lumagundong ang kaba sa dibdib ni Kami. Paano si Teacher Pet? Tanong ni Kami. Kami, huwag ka muna magdagdag ng iisipin ko. Bulong ni Neo at napahawak sa kanya noo. Umuwi ka na rin muna dahil alam kong kailangan mong magpahinga. Kailangan ko talaga magpahinga. Ang laki-laki mo. Parinig ni Kami kaya namula si Neo. Nagkatitigan silang dalawa. Parehong namumula. Parehong hindi alam kung matatawa o mag-a-apologize. Tahimik sandali bago si Neo yung una nagsalita. Kami, sorry kung naging impulsive ako kagabi. Hindi ko sinasadya. Ang halikan ako? Putol ni Kami. Yeah, I'm sorry. Saad ni Neo. Napasingap si Kami pero hindi niya napigilang umiti. Hay, Dr. Villaria. Pinapagaan lang talaga ni Kami ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pareho silang natawa. Hanggang sa tumahimik si Neo. Seryoso nakatingin sa malayo. Kami. Tawag nito. Tanong ni Kami. Pananagutan kita. I promise hindi ako magiging katulad ni Dad oras na mabuntis ka. Bulong ni Neo pero natawa naman si Kami. Huwag mo nang isipin muna tungkol sa nangyari. Ang unahin mo kung paano makakausap si Sir Alaksan. Bulong ni Kami. Bakit ko naman kakausapin si Alaksan? Ayoko. Pagbamatigas si Neo. Neo, maswerte ka dahil buhay pang pamilya mo. Oo nga't may kasalanan sila sa'yo pero hindi pa huli ang lahat para humingi sila ng tawad sa'yo. Samantalang sa akin, maliban sa kambal, wala na akong pamilya pa. Bulong ni Kami at mapait ng umiti. Wala nang hihingi ng tawad sa pasakit na ginawa nila sa akin. Naalala niyang amang nang iwan sa kanila ni Kremel. Natahimik na si Kami. Kitang-kita ang sakit sa mga mata ni Neo habang nagkukwento siya. Bakit ganun sila sa atin, Kami? Since then, I built myself up alone. No one to depend on. Kaya siguro kapag may lumalapit sa akin, instinct ko na agad na itaboy kasi feeling ko, mawawala rin at mapapahawa ko rin. Bulong ni Neo. Ikaw, paano mo magagawang magmahal ng iba gayong iniwan ka rin? Kasi para sa akin, makapangyarihan ang pagmamahal. Mapapawi niya lahat maging ang nasaktan na puso. Tumawa si Kami at tumitig kay Neo Zep. So, kung tinataboy mo silang lahat, ganun din ba ako? Itataboy mo rin? Neo blinked. No, sa'yo gusto kong matutong hindi na tumakbo. Kami tried to joke, but her voice cracked a little. Oh wow, binembang mo lang ako kagabi ngayon parang baliktad na nangyayari, Dok. Hindi ako ready sa ganitong plot twist after motel check-in. Napakunutan noon ni Neo. Ang bastos talaga ng bibig mo, Kami. Plot twist din to para sa akin, oh. For the first time, I'm not scared to stay.
Natahimik silang dalawa sandali bago si Kami muling bumanat. Hoy, okay, fine. Pero promise next time, mag-i-inject ka ulit, huwag na sa motel ah. Neo laughed. Deal. Kinabukasan, tahimik ang buong butika. Walang boses si Neo na karaniwan sumisigaw. Ang katahimikan ay parang malamig na ulap na nakabalot sa paligid. Si Kami nakaupo sa labas, bitbit ang tasa ng kape habang nakatingin sa langit. Ramdam pa rin niyang bigat ng mga nangyari kahapon, ang sigawan, ang luha, at ang biglang pagdating ng ama ni Neo. Pwede ka bang makausap kami? Mabilis siya napalingon, si Alaksan yun. Nakasuot ang simpleng polo, halatang walang tulog. May lungkot sa mga mata nito na bihira niya makita. Sir Alaksan, maingat niyang bati. Kung tungkol po yun kahapon, siguro mas mabuting bigyan muna ng oras si Doc Neo. Masakit pa rin po yun para sa kanya. Umiling si Alaksan at marahang umupo sa tabi niya. Alam ko, kaya nga ako nandito. Tumahimik sandali. Kami, Panimula ni Alaksan. alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo. Pero ikaw lang taong malapit kay kuya ngayon. Ikaw lang nakakausap niya nang hindi siya nagagalit. Napatingin si Kami bahagyang nabigla. Ako? Tumango si Alaksan. Oo, nakita ko kung paano siya naging iba nang kausapin mo siya kahapon. Galit siya sa lahat pero sa'yo hindi. Siguro kasi nakikita niya sa'yo yung taong marunong umintindi. Hindi agad nakasagot si Kami. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Tuloy ni Alaksan, halos pabulong. Simula na mamatay si mama, sinubukan ko lapitan si kuya pero palaging padarang ibinabangga ko. Ngayon, may pagkakataon na kaming magkaayos, pero ayaw pa rin niya. Kaya nakikiusap ako Kami. Tumigil ito saglit at may panginginig sa boses. Tulungan mo ako mapalapit sa kanya, kahit paunti-unti lang. Napatingin si Kami sa lalaki. Sir Alaksan, mahina niyang sabi. Hindi madali yan. Ang sakit na tinanim na nakaraan. Hindi basta nabubura ng ilang salita lang. Pero, ngumiti siya ng bahagya. Baka kailangan ni Neo ng taong tutulong para magbukas ulit ng pinto. Kung yun ang gusto niyo, tutulungan ko kayo. Parehas niyong kailangan ng love potion. Nagliwanag ang mukha ni Alaksan. Salamat Kami. Hindi ko makakalimutan to. Kung anong tulong ang kailangan mo. Umiling si Kami. Hindi ko yun ginagawa para sa utang na loob, sir. Ginagawa ko to kasi ayoko makita si Neo na patuloy na nasasaktan sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Minsan kailangan ng tulay para makatawid yung dalawang sasakyan kahit pareho silang natatakot masira ang tulay. Tumango si Alaksan, halatang naantig. Ikaw na siguro ang tulay na yun Kami. Sana kayanin mong tumayo sa gitna namin dalawa. Ngumiti siya kahit may kaba. Sanay naman ako maging tulay, sir. Pero sana, kapag nakatawid na kayo, hindi niyo na ako iiwan sa gitna. Sandaling natahimik si Alaksan bago sumagot ng tapat. Hindi kita iiwan Kami. At salamat sa pagkakataon. Pagkaalis si Alaksan, napasandali si Kami sa upuan. Tubitig siya sa langit at napangiti na mapait. Tulay daw ha? Bulong niya. Paano kung sa pagtatayo ko ng tulay? Ako naman na mahulog. Sa loob ng butika, naroon si Neo. Nakasilip mula sa blinds, tahimik na pinagmamasdan ang dalawa kanina. Hindi niya alam kung bakit muling kumirot ang dibdib niya. Selos ba iyon o takot lang na muling masaktan? Lumipas na ilang araw, naging madalas ang pagkikita ni Kami at Alaksan. Hindi yun dahil sa personal na dahilan, kundi dahil sa pangako ni Kami na tutulungan itong mapalapit kay Neo. Tuwing tanghali pagkatapos magsara ng butika para sa break, pumupunta si Alaksan dala mga simpleng baon. Mga paborito raw ni Neo nung bata pa ito, adobo, sinigang at minsan pansit canton lang. Si Kami naman ang tagapamagitan. Tahimik na nag-o-observe kung paano dahan-dahang bumubukas ang pinto sa pagitan ng dalawang magkapatid. Dok, may bisita ka. Wika ni Kami habang bitbit ang tray ng pagkain. Napatigil si Neo sa ginagawa, sumulyap lang. Si Alaksan na naman. Hindi naman siya sumuko kahit ilang beses mo siyang pinalayas Mahinang sabi ni Kami. Bigyan mo na kasi ng chance, Dok. Kumain lang kayo ng sabay. Tumingin si Neo sa kanya. Pagod, malamig, pero sa ilalim ng galit, may kakaibang pagod na parang gusto na lang niyang matapos ang lahat. Ay, fine. Mahina niyang sagot. Pero huwag ka munang umalis.
Naupo si Kami sa tabi. Tahimik na pinagmamasdan ng dalawang magkapatid habang dahan-dahan nag-uusap. Hindi pa yun ganun kaayos. Kami, mahina ang tono ni Alaksan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ko na muling makausap si kuya. Ngumiti si Kami, tinitigan ito. Wala yun, sir. Masaya ako na kahit papano may pagbabago na. Tahimik silang dalawa ng sandali. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng kalsada ay parang maliliit na bituin sa lupa. Pero minsan, dagdag ni Alaksan, natatakot akong baka masaktan ko na naman siya. Kung masaktan ka. Napalingon si Kami, hindi alam kung paano tutugon. Ako? Tumango si Alaksan, diretsong tingin. Oo, kasi parang habang tinutulungan mo ko, mas lalo akong napapalapit sa'yo. Natigilan si Kami. Sir Alaksan. Pero bago pa siya makasagot, narinig nilang bumukas ang pinto ng butika. Si Neo yon, tahimik lang, ngunit ang tingin malamig na parang yelo. Hindi nagsalita si Neo, dumiretso ito sa loob, naglock ng pinto, naiwan si Kami at Alaksan sa labas, parehong hindi makagalaw. Kinabukasan, hindi dumaan si Alaksan, tahimik si Neo buong araw. Si Kami, hindi alam kung paano muling aayusin ang pagitan nilang tatlo. Hanggang sa isang gabi, habang nagsasara na siya ng butika, biglang dumating si Alaksan. Kami, sabi nito, hinga ng malalim. Kinausap ko si Pet kanina. Napalingon siya. Si Teacher Pet? Tumango si Alaksan. Oo, sinabi ko sa kanya na ititigil ko ng panliligaw. Nalaglag ang panga ni Kami. Ha? Bakit? Huminga ng malalim si Alaksan, seryosong tumingin sa kanya. Ayoko na maging dahilan ng gulo. Kung patuloy ko yung pipilit yon, lalo lang lalayo si kuya sa akin. Hindi ko kayang pagawayan namin ang pag-ibig. Lalo na kung ang kapalit ay ang kuya ko. Tahimik si Kami. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Pero si Teacher Pet, mahal mo, di ba? Tanong niya. Ngumiti si Alaksan, mapait. Siguro, pero mas mahal kong kapayapaan. At kung ang pagmamahal ay nagdudulot ng sugat, mas mabuti nang ako na lang ang masaktan. Lumapit siya kay Kami. Marahang hinawakan ang braso nito. Kami, salamat. Dahil ikaw, natuto akong pumili, hindi lang ng tama, kundi ng totoo. Ramdam ni Kami ang init ng kamay nito at sa loob ng dibdib niya, may kakaibang kirot. Hindi niya alam kung dahil sa awa, sa paghanga o sa takot. Takot na baka sa proseso ng pagtulong, unti-unti na siyang mahulog sa maling tao. Pag-alis ni Alaksan, narinig niyang boses si Neo mula sa loob. Kami. Malamig pero may bahid ang tinig na nasasaktan. Gaano ka pa katagal tutulong sa kanya? Napalingon si Kami. Nakita niya nakasandal ito sa pinto, mga matay puno ng emosyon na pilit itinatago. Neo, mahina niyang sabi. Gusto mo ba siya? Tanong ni Neo sa dire-diretsong tono. Napasinghap si Kami, hindi agad nakasagot. Hindi mo kailangan sagutin. Dagdag ni Neo. Si Pet, mukhang kaya ko na siyang kausapin ulit. Tahimik siya napaiyak matapos sabihin yon ni Neo. Ang mga luha ay para sa sariling pusong unti-unti nang nasasaktan sa pagitan ng dalawang Villaria. Ilang araw na rin hindi nagpapakita si Teacher Pet, pero si Neo tila lalo namang lumalayo. Tahimik lang ito kapag nasa trabaho, pero ramdam ni Kami ang distansya sa pagitan nila, lalo kapag nandyan si Alaksan at ang ama nito. Ngayon, mag-isa si Kami sa maliit na clinic room sa likod ng butika. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang maliit na task kit na kanina pa niyang pinagmamasdan. 2 pulang linya. 2 maliliit na guhit na tuluyang nagpayanig sa buong mundo niya. Napasinghap siya. No way! Binitawan niya ang kit, pero na makita muli ang resulta, napahawak siya sa kanyang tiyan. Lord, totoo ba to? Napaupo siya, natigilan, habang isa-isang bumabalik sa isip niya mga pangyayari. Ang gabing yun sa motel, ang halakhakan nila ni Neo, at ang mga salitang binitiwan nitong, let's wait, kung mabuntis ka, let's get married. Pero ngayon na totoong buntis siya, hindi na ganun kasimple. Dahil ang puso ni Neo, malinaw sa lahat, kay Teacher Pet pa rin tumitibok. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa butika. Nakaayos ang buhok, tahimik pero bakas sa mukha ang lungkot.
Kinuha niyang brown envelope na kanina pa nakahanda, ang resignation letter niya. Pagpasok ni Neo, napatingin ito sa kanya. Ang aga mo yata. Ngumiti si Kami pilit. May kailangan lang akong sabihin, Doc. Tungkol na naman kay Alaksan. Latang malapit na malapit kayo ah. Bakit? Nagkakamabutihan kayo kaya iniwan niya tong si Pet? Masungit na tanong nito, mahihimigan ng kakaibang selos. Magre-resign na ako. Diretsyan sabi ni Kami. Parang nabingi si Neo. Ano? Hindi ko na po kaya. Marami na rin nangyayari. Sa tingin ko naman ay sapat ng tulong ko sa inyo ni Sir Alaksan para magbati na kayo. Kailangan ko lang magpahinga. Mag-isip. Bulong ni Kami. Kami, kung tungkol to kay Alaksan. Hindi, Neo. Putol ni Kami. Umiling siya. Nanginginig ang kamay habang inaabot ang envelope. Tungkol to sa atin. Natahimik si Neo halatang gulat. Sa atin? Huminga ng malalim si Kami. Nangingilid ang luha. Buntis ako. Parang nahulog ang mundo ni Neo. Ilan segundo siyang wala nasabi. Kami. Tumingin siya. Diretsyon tinugunan ng mga mata nito. Buntis ako, Neo. Pero bago ka magsalita, gusto kong sabihin agad. Hindi mo kailangang panagutan to. Kami, anong sinasabi mo? Tanong ni Neo. Hindi ko kailangan ng awang kasal. Ayokong pakasalan mo ko dahil sa bata. Kasi kung mahal mo si Teacher Pet, yun ang sundin mo. Yun ang ipaglaban mo. Oo nga't alam kong ayaw mong iwan ang anak mo katulad ng ginawa ng ama mo pero mali rin kung magsasama tayong dalawa nang hindi mo ko mahal. Pilit nang ngumiti si Kami. Pinilit niyang ngumiti kahit nanginginig ang labi. Ayokong maging dahilan ng pagkakagulo niyong dalawa ni Teacher Pet. Lalo na ng pamilya mo. Pero, ako ang ama. Alam ko. Naputol ni Kami ang salita nito. At hindi ko itatanggi yun. Pero kaya kong palakihin ang anak nito. Hello, nagpalaki nga ako ng kambal na mag-isa lang ako. Kaya ko maging nanay at tatay kung kinakailangan. Hindi ko kailangang ipilit sa iyong responsibilidad kung ang kapalit ay ang puso mong nasa iba. Tahimik si Neo. Kita sa mga mata nito naguguluhan siya. Pero may halong takot. May halong panghihinayang. Kami. Mahina niyang sambit. Hindi mo dapat ito pinapasan mag-isa. Pananagutan ko. Hindi mo ko kailangang panagutan kung wala kang pagmamahal. Tumawa si Kami pero may pait sa bawat tawa. Ang pag-ibig, Doc, hindi gamot sa konsensya. At ayoko maging pasyente mo habang ang iba ang laman ng puso mo. Hindi nila namalayan. Nasa may pintuan si Alaksan. Tahimik na nakikinig. Nakita niya kung paano lumuhod si Neo sa harap ni Kami. Tila gustong magpaliwanag pero hindi malaman kung saan magsisimula. Kami, please, give me time. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero, Neo. Pinutol niyang muli. Marahang iniabot ang kamay sa mukha nito. Wala kang kailangan gawin kundi maging totoo. Kung mahal mo si Pet, ipaglaban mo siya. Huwag mo hayaang maging utang lang na loob ang dahilan kung bakit ka mananatili sa akin. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha. Dahil ako, kaya kong magmahal ng mag-isa. Pero hindi ko kaya mamuhay sa pagmamahal na pinilit lang. Umalis siya, hindi na lumingon. Sa bawat hakbang palabas ng butika, parang dinudurog ang puso niya. Pero dala niya ang dignidad at tapang na natutunan niya bilang isang babaeng marunong tumindig sa kanyang sarili. Pagkalabas ni Kami, lumapit si Alaksan kay Neo. Mabigat ang tingin. Kuya, mahina nitong sabi. Huli akong dumating, pero narinig ko lahat. Tahimik si Neo, nakayuko, nanginginig ang mga kamay. Totoo bang si Pet pa rin na mahal mo? Tanong ni Alaksan. O baka naman mahal mo lang siya kasi ayaw mong agawin ko siya sa'yo dahil sa trauma mo. Hindi agad nakasagot si Neo, hanggang sa tuluyang bumitaw ang mga luha nito. Hindi ko na alam, Alaksan. Akala ko siya pa rin. Pero nung marinig kong buntis si Kami, ang unang pumasok sa isip ko ay takot. Takot na mawala siya. Tahimik si Alaksan, napangiti na mapait. Baka kasi minsan, kuya, hindi mo kailangang maintindihan ng lahat agad. Minsan mararamdaman mo lang kung sino talaga ang para sa'yo. At sa labas, habang naglalakad si Kami palayo, marahang hinawakan ng kanyang tiyan. Anak, bulong niya. Hindi man buo ang mundo natin ngayon, pero ipapangako kong magiging sapat ako. Kahit wala si Neo, hindi ka mawawala ng pagmamahal.
Sa langit, tila nakangiti ang buwan. Tahimik na saksi sa isang pagmamahalang hindi perpekto pero totoo. Tahimik ang gabi. Matagal nang wala si Kami. Mahigit 2 buwan na rin mula na mag-resign ito. Araw-araw napapatingin si Neo sa upuang madalas itong inuupuan. Sa tasa ng kape na dati lagi may lipstick mark at sa mga simpleng kalat na dati nirereklamo niya. Pero ngayon, hinahanap-hanap na niya. Nakaupo siya sa klinik, tahimik, hawak ang lumang resibo na may doodle ni Kami. Napangiti siya at binasa yon. Love potion ah. Ikaw lang palang formula na hindi ko kayang aralin. Ilan sandali siya natahimik. Matagal kong hinayaan lamunin ako ng sakit. Mahina niyang wika, halos pabulong sa sarili. Pinagbintangan ko lahat silang dahilan kung bakit ako naging ganito. Pero sa totoo lang, ako rin pala nagtayo ng pader upang hindi ako makiyat ng mga taong nanakit sa akin. Tumayo siya. Nilapitan ng salamin, tinitigan ang sariling refleksyon. Hindi na ito yung Neiza Villaria na puno ng yabang at galit. Sa mata niya ngayon ay may pagod at sa gitna ng pagod, may unti-unting liwanag. Kami taught me that love isn't a cure. It's a choice. Mahina niyang sabi. At minsan, kailangan mo munang patawarin ang sarili mo bago mo maramdaman kung ano talagang ibig sabihin ng pagmamahal. Naalala niya ang huling gabi nilang magkausap, ang mga salitang binitiwan ni Kami. Ngayon lang niya lubos na naintindihan yun. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailangang ipilit. Hindi ito dapat maging kapalit ng kasalanan, kundi bunga ng pagpapatawad. Lumabas siya ng butika, tahimik na naglakad patungo sa butika ng kapatid. Kuya, mahinang bati ni Alaksan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Sabi ni Neo, halos pabulong. Pero siguro ito na yon. Huminga siya ng malalim, diretsyon tingin sa kapatid. Alaksan, patawad. Namilog ang mga mata ng kapatid niya, hindi makapagsalita. Patawad kasi matagal kitang sinisi sa mga pagkukulang ni Dad. Patawad kasi inakala kong lahat na lumalapit sa akin, mananakit lang. Patawad kasi kahit ilang beses man sinubukang abutin ako. Pader lang ang itinapat ko. Lumapit pa siya, marahan tinapik ang balikat ng kapatid. Hindi mo kailangang magpaubaya, Alaksan. Hindi mo kailangang isuko si Pet para lang makabawi sa akin. Dahil ngayon ko lang naintindihan, si Pet, hindi siya para sa akin. Tahimik si Alaksan, pero bakas ang ginhawa sa mukha. Kuya. Ngumiti si Neo, totoo at payapa. Kami made me realize that love isn't about winning. It's about choosing the right person, at the right reason. At kahit masakit aminin, si Pet ay hindi ko kailanman minahal sa tamang paraan. Mahal ko siya noon kasi iniinis mo ko. Pero si Kami, siya yung nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang takot. Tumingala siya, pinunasan ng luha sa sulok ng mata. Kaya ako mahal mo si Pet, ipaglaban mo. Dahil ako, tapos na ako magtago sa likod ng pride at trauma. Gusto kong mabuhay ng totoo. Ngumiti si Alaksan. Anong plano mo, kuya? Of course, magpapakasal. Hahabulin ko muna ang bride. Saad ni Neo at natawa. Salamat, kuya. Mahina nitong sabi. Umiling si Neo, bahagyang natawa. Pareho lang tayong pinalaya ni Kami. Isa siya sa mga taong darating para ipalala kung gaano kabigat ang dala mo at kung paano yun gagaan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kinabukasan, tahimik na nakatayo si Neo sa tapat ng lumang bahay nila Kami. Nang marinig niyang may nagtatawanan sa loob, napangiti siya. Agad bumukas ang pinto at lumabas ang kambal. Dok Pogi! Sabay sigaw ng kambal. Si Mama! Mama, nandito si Doc Neo. Sabi ko na sa'yo, Dodong, talagang magpapakita si Doc dito eh. Natawa si Neo kahit kabado. Mga makukulit. Binuntis mong mama ko? Sabi ni Bebang. Nasaan si mama niyo? Tanong ni Neo. Nasa likod, nagdidilig. Sabay turo ni Dodong saka nagbulungan silang dalawa. Bebang, baka boyfriend na ni mama tong si Doc Pogi. Shh! Saway ni Bebang. Pero pareho sila nagpipigil ng tawa habang pinapanood si Neo papasok. Paglingon ni Kami, natigilan siya. Nakatayo si Neo sa may gate. May hawak na mga bulaklak. Hindi pulang rosas, kundi mga daisy. Simpleng bulaklak pero alam niyang may ibig sabihin yon. Fresh start. Doc,
Mahina niyang sabi, halatang nagulat. Huminga ng malalim si Neo. Hindi na ako doktor ngayon. Wala tayo sa butika. Pwede bang Neo na lang ulit? Tahimik si Cami. Hawak pa rin ang hose pero hindi na kumikilos. Lumapit si Neo. Maingat, parang baka maglaho ulit ang babae sa harap niya. Kami, alam kong huli na. At baka wala na ring saysay. Pero gusto kong sabihin, pinatawad ko na ang sarili ko. Hindi ko na kailangang habulin si Pet. Dahil ngayon lang ako natutong lumaban para sa tama. Hindi sa nakasanayan. Lumapit pa siya, itinuloy. At kung papayag ka, gusto kong lumaban para sa'yo. Hindi dahil sa anak natin, kundi dahil mahal kita. Napasinghap si Cami. Kita sa mga mata niya ang gulat, pero higit doon, ang matagal na niyang pinipigilang ngiti. Mahal mo ko? Ang tagal mo namang ma-realize na mahal mo ko? Tanong niya, mahina pero may ngiti sa labi. Oo. Tugon ni Neo, diretso ang tingin. At sa wakas, hindi dahil may kailangan akong ayusin sa sarili ko. Mahal kita dahil ikaw para sa Tamya. Ang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal ng totoo. Tahimik silang dalawa sandali, hanggang sa biglang sumigaw si Bebang mula sa loob. Mama, yes ka na! Gusto na namin na may daddy! Magpakasal na po kayo! Tama! Sabat ni Dodong. Natawa si Cami sabay turo sa kambal. Hay naku kayong dalawa! Ngumiti siya at nang bumalik ang tingin kay Neo, may luha na sa sulok ng mga mata niya. Hindi lungkot, kundi kapayapaan. Neo, bulong niya. Hindi mo na need ng love potion? Ngumiti si Neo, humakbang palapit, at marahang hinawakan ng kamay ni Cami. Hindi na kailangan, kasi sa wakas, gumaling ng puso ko. Pinagaling mo, Cami. At sa may bintana, nagtitilian ang kambal. Nagtawanan silang lahat at sa ilalim ng araw na papalubog, sa harding minsang naging saksi ng mga luhang pumatak. Ngayon naroon na ang mga halakhak, yakap at pagmamahal na totoo. Magpakasal na tayo, mahal ko. Sa Neo kaya namula si Cami. Bembang muna, ayaw? Tanong nito. Natawa na malakas si Neo at siniil ng isang malalim na halik si Cami. Hindi kailangan ng love potion. Walang reseta dahil sa huli, si Neo at si Cami, sila pala talaga ang gamot para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!